Matapos ang isang dream start ng Luka era, na-expose na kagad ang kahinaan ng Lakers sa kawalan ng matinong big man. Tara sa ating analysis, pero bago yan, like mo muna tong video para swertihin. Nagsimula ito sa katapusan ng second quarter. Inatake ang lack of big man at small ball lineup ng Lakers sa loob. Dalawang easy alley-oop plays para kay Walker Kessler yan, mga idol. Tapos dito, since nag-stop sa paint ang Lakers para maiwasan mga easy baskets ng Jazz big men, nalilibre mga shooters ng Utah Jazz. At sa second half, kung saan tuluyang kumawala ang Jazz, ang point of attack nila ay atakihin ang depensa ni Alex Len, ang bagong center ng Lakers. Ilang beses talagang hinahanap ng Utah si Alex Len para i-isolate or targetin sa opensa. Wala na si Davis to protect the paint at di naman kilalang rim protector si Len, kaya wala silang takot na sumalaksak sa loob. Simpleng drive and kick out lang mga ginagawa nila. Walang komplikadong sistema. Ito na mismo ang weakness ng Lakers sa trade kay Davis at sa cancel trade kay Mark Williams. Simple lang mga idol, atakihin ang paint, doon kumuha ng easy 2 points kasi mismatch mga centers ng LA. Then, kapag na-recognize na ng Lakers defense ito, unti-unti silang tatambay sa loob para pigilan ang disadvantage. Kaya once kinik out sa labas ang bola, mahihirapan na ang defensive rotations ng Lakers, maraming offensive players ang malilibre, maraming magagandang scoring opportunities ang ma-generate. Again, tambak ng Jazz ang Lakers. Pero wala ang dalawang best defenders nila na si Dorian Finney-Smith at Gabe Vincent sa larong ito. At maagang nawala rin si Jackson Hayes dahil sa facial contusion, and in fairness, maganda ang depensa niya sa first quarter. At ayun, si Alex Len ang ginawang asintahan ng kalaban, making him a big defensive liability sa larong ito, at least in this game lang mga idol. And it shows us na napakalaking butas ang kailangang ayusin ng Lakers sa center position. At isipin nyo, Jazz pa lang ang kalaban. Paano na kaya if mga championship contenders pa? Kaya kayong mga idol, tingin nyo, anong dapat gawin ng Lakers dito? Dapat ba silang mag-sign pa ng isang big man? Join the conversation at mag-komento lamang sa baba at pag-uusapan natin yan. Kung nagustuhan mo ang ating video, please like, share, and subscribe. I-follow mo na rin ang ating social media platforms for more exclusive sports content. Until then, this has been Courtside Buckets. See you on the next one.